Sa ngayon ay tiniyak ng China na isasagawa ang isang masusing pagsisiyasat habang ang mga detalye ng pinsala at anumang potensyal na casualty ay nananatiling hindi kumpirmado. Ang tinatawag na Flaming Duck disaster na ito ay dagdag sa kasaysayan ng hukbong dagat ng China. O yan mga utol, no? Pero yan yung pinalalabas, no? Na sa iba't ibang article, no? Dahil doon sa pagluluto, kaya nasunog yung isa sa pinaka-advanced silang warship. Pero dumako muna tayo dito sa report o sa article tungkol dito mga utol para mas maunawaan natin. Para rin sa legitimacy ng ating report. Ito yung mula sa Newsweek. Okay mga utol? Nakalagay. Video captures smoke pouring from Chinese warship in suspected test. Okay? So, ano kaya nilalaman ito? Ayan yung mismong footage mga utol. Ayan, no? Yung talagang umuusok yung barko nila. So, social media video circulating on X late on Tuesday showed thick, dark smoke rising from the deck of a Chinese Navy warship operating off the coast of China. Okay? Amid speculation that the People's Liberation Army Navy vessel Type 071 landing platform dock may have caught fire. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ano nga ba ang naging dahilan ng pagkasunog ng isa sa pinakamalaki at isa sa pinaka-advanced na Chinese Navy warship mga utol? Nakarma nga ba sila? O ito'y palabas lamang ng China? Yan ang ating aalamin mga utol mula kay John Reps. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Ayan, no? Nako, malaki at isa sa pinaka-advanced na amphibious ship ng China nasunog dahil sa Okay? Anyway, alamin na natin. Mamaya, ka-counter check natin yung article tungkol dito. Okay mga utol, game na. Isang kasaysayan ang nadagdag sa hukbong dagat ng China matapos lamunin ng apoy ang kanilang makabagong barkong pangdigma. Anong barko nga ba ito at ano ang dahilan ng pagkasunog nito? Lahat yan ay ating aalamin sa videong ito, kaya tumutok at makinig na mabuti. Sa isang pambihirang pangyayari, ang isang makabagong amphibious landing ship ng Chinese PLA Navy na may hull number 980 na kabilang sa Type 071 Longhosian ay nilamon ng apoy habang nasa karagatan. Nasunog umano ang barko dahil sa isang culinary misadventure kung saan nag-iihaw ang mga militar ng mga pato. Ang Longhosian Amphibious Landing Ship ay isang mahalagang bahagi ng Type 071 Amphibious Transport Dock ng China. Sa araw na iyon ay nag-host ng isang engranding kapistahan upang palakasin ang moral ng mga crew. Ang sentro ng kapistahan ay isang napakagandang culinary display na nagtatampok ng Flaming Duck, isang tradisyonal na pagkain kung saan ang isang pato ay nilalagyan ng flame bead na may high-proof na alkohol para sa dramatikong epekto. Gayunpaman, ang kapistahan ay nauwi sa kakilakilabot na pangyayari dahil ang alak na ginamit para sa Flaming Duck ay nagdulot ng pag-apoy at nasunog ang mga nilulutong pato na sana ay ulam ng mga hukbong dagat ng China. Ayan, no? Ayan mismo yung footage siya mga utol. Pagkasunog. Mabilis na lumaki ang apoy at hindi kinayang apulahin agad. Sa kabila ng agarang pagresponde ng mga tripulante ay mabilis na kumalat ang apoy na umabot sa mga hakbang sa kaligtasan ng barko. Ang Longhosian Landing Ship na kilala sa pagiging sopistikado nito sa teknolohiya at lakas ng hukbong dagat ay nasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa kabalintunaan ng isang sasakyang pangdagat ng China ay isang spotlight sa mga hindi pangkaraniwang panganib na kasama sa mga pagdiriwang ng mga tradisyon ng militar ng China. Sa ngayon ay tiniyak ng China na isasagawa ang isang masusing pagsisiyasat habang ang mga detalye ng pinsala at anumang potensyal na casualty ay nananatiling hindi kumpirmado. Ang tinatawag na Flaming Duck disaster na ito ay dagdag sa kasaysayan ng hukbong dagat ng China.
O yan mga utol, no? Pero yan yung pinalalabas, no? Na sa iba't ibang article, no? Dahil do sa pagluluto kaya nasunog yung isa sa pinaka-advanced silang warship. Pero dumako muna tayo dito sa report o sa article tungkol dito mga utol para mas maunawaan natin. Para rin sa legitimacy ng ating report. Ito yung mula sa Newsweek. Okay mga utol? Nakalagay. Video captures smoke pouring from Chinese warship in suspected test. Okay? So, ano kaya nilalaman ito? Ayan yung mismong footage mga utol. Ayan, no? Yung talagang umuusok yung barko nila. So, social media video circulating on X late on Tuesday showed thick dark smoke rising from the deck of a Chinese Navy warship operating off the coast of China. Okay? Amid speculation that the People's Liberation Army Navy vessel Type 071 landing platform dock may have caught fire. Subject matter experts said a training exercise was a more likely explanation. So sabi ng iba na mga eksperto, ito daw ay training exercise lamang. Okay? At hindi totoong nasunog. So exercise lamang ang isa sa mga anggulong tinitingnan ng ilang ekspertong na tumingin dyan sa nasabing pagkasunog ng barko. Okay? So marami pang iba. Okay? Tuloy natin. The eyewitness footage filmed from the beach as yet undisclosed Chinese city showed crowds of onlookers observing the smoke emanating from several locations of the vessel. One clip post on Weibo, China's X like microblogging platform had nearly 250,000 views at the time of publication. The user Meng Hujing, hirap basahin, cute killer whale, who said they did not own the video, said it showed the warship releasing a smoke screen according to the caption. Smoke screen nga lang ba? So yun daw nire-release, no? So defense experts on X commented on the possibility of an accident on board the PLA Navy ship. Many also felt a rare smokescreen training exercise was possible, especially given the lack of rescue vessels at the scene. Oo nga, no? Mga utol, no? Walang dumating na rescue vessels. Kung totoong ito'y nasusunog o nagkaroon ng aksidente doon sa mismong ship, malamang marami magre-rescue. Pero sabi nga ng mga expert, baka ito'y training exercise. So ano masasabi niyo mga utol? So eto na yung last, no? The true nature of the incident, however, remains uncertain. Okay? So hanggang ngayon hindi pa alam ang totoong nangyari kung bakit nasunog o sinunog etong Chinese Navy warship. So ano masasabi niyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Ituloy na natin itong video na ito. At sa ibang balita naman mga kabayan, mula sa base militar ng US sa Japan ay lumipad ang P-8 Poseidon upang mag-ikot sa West Philippine Sea. Ito rin ang eroplanong laging nakamasid tuwing nagsasagawa ng resupply mission ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal, na dati ring kinwestiyon ni Senador Robin Padilla kung bakit laging dumarating ang eroplanong ito tuwing nagsasagawa ng RORE mission ang Pilipinas. Habang lumilipad ang P-8 Poseidon ay kasama rin ito ang isang Super Tucano, 2 FA-50 fighter jets ng Pilipinas at mga fighter jets ng Amerika. Habang ang barkong pangdigma naman ng Amerika na USS Gabriel Gayfords kasama ang mga barko ng Pilipinas ay naglalayag naman sa ilalim nito. Galing! Nice one! O mga utol, no? Yan ang kagandahan ngayon, no? Nangyayari na yung joint maritime patrols at saka air patrols
So etong China, medyo palagay ko medyo taranta na sa nangyayari at hindi lang US mga utol ang naaprubahan ng ating Joint Maritime Patrol dyan sa West Philippine Sea. Kasama na rin po ang Australia. Ito lamang, nangyari na to. So tapos na yung Joint Maritime Patrol natin with US pero sa Australia. Pero sana magpatuloy mga utol, no? Para na rin makita nitong China na hindi tayo nagbibiro, na hindi natin bibitawan ng ating mga teritoryo. So kasama natin na matitibay natin mga kaalyado. So anong masasabi kaya ng China dito? So magre-retaliate sila, gagawa na naman sila ng mga kwento-kwento, gagawa na naman sila ng agresibong aksyon. Pag sila gumawa ng agresibong aksyon, nakasama natin ang ating kaalyado at medyo magkaroon ng head-to-head, no? Malamang o toe-to-toe, malamang magsimula na yan ng mas mainit na tensyon dyan sa West Philippine Sea. At kung hindi sila magba-backdown, itong China, malamang hindi rin yan mauuwi sa maayos na usapan, mga utol. Malamang mauwi talaga to sa digmaan. Pero pinakamagandang ang gagawin ng China dito ay mag-backdown kasi hindi naman tayo magba-backdown dahil nga po tayo yung nagtatanggol sa ating teritoryo at mali yung sinasabi nitong Chinese government na kanila yung mga lugar na iyon. So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang mga utol. Hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Takilis. Maraming salamat kay John Reps. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Huwag nyo kakalimutang mag-iwan ng komento. Salamat po.